At Committee on Justice, sila na yung magpo-consolidate. Pag na-verify na yung endorsement, yung impeachment, yung tatlo na, at ma-impeach si Sara Duterte. Party list, at syempre nakita rin natin dito yung Magdalo, no? At iba pang mga organisasyon, etong mga vloggers natin na narito na talagang sumusuporta sa impeachment ni Sara Duterte. Resolve ba tayo na impeach si Sara Duterte? Yes! Okay. Alam niyo po, more than a month na nang mag-endorse tayo ng impeachment ni Sara Duterte sa House of Representatives. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya kumikilos. Tama ba? Hindi pa rin ito na-endorse doon sa Speaker's Office kasi ganito po yung magiging magiging proseso. Pag na-verify na yung endorsement, yung impeachment, yung tatlo na. May tatlo na kasi na impeachment complaint. Ang pinakahuli ay yung December 19. Yung una, December 2, December 4. Ito ay kapag ito po ay na-validate na, na-best na, na-verify na yung impeachment, yung mga impeachment complaints, dapat ito ay dalhin na kay Speaker ng Secretary General. At si Speaker naman, dahil tatlo yung impeachment, i-endorse ito doon sa Committee on Justice. At Committee on Justice, sila na yung magpo-consolidate ng impeachment complaint. Pero ang problema natin, ano po yung problema natin? Kulang sa panahon. Well, kung panahon po, hindi ko po masasabi na kulang sa panahon. Imagine naman nyo, December pa natin yun, ibinigay. Ang makabayan nag-endorse ng impeachment complaint na isa lang. Yung yung isa lang yung ground or yung impeachment, articles of impeachment. Yung betrayal of public trust. Kasi encompassing na yon lahat. Okay? Noong mga iba't ibang mga reasons for impeachment. So, nagkakaroon ng problema at nagkakaroon ng bara. At pasensya na po doon sa mga supporter or vlogger. Sorry na po sasabihin ko na lang po honestly yung nararamdaman natin. Ang nagkakaroon po ng problema dahil po doon sa syempre tinitimbang-timbang pa ng Kongreso yung bilang sa Senate kung makakakuha tayo ng enough na number 2/3 yun, 16 para ma-convict si Sara Duterte doon sa mga allegations sa impeachment. Baka nagtitimbang-timbang pa. Ganon din ang ginagawa sa House of Representatives. Kaya lang ang problema natin, hindi naman timing Ang tingin ko ang isa sa mga factor na nagpapahina sa atin ay yung mga statement ni Presidente. Sorry po kasi sinasabi ni Presidente ay hindi daw napapanahon ang impeachment. Payag ba tayo dito? Ang pagpapanagot ay walang panahon. Sila nga gumagawa sila ng kasamaan o gumagawa sila ng anomalya sa ating pondo. May panahon ba yan? Every day nagkakaroon ng mga anomalya sa ating gobyerno. So walang panahon yan. Kaya ang pagpapanagot po natin kay Sara Duterte ay wala po sa sinasabing panahon. Kung gugustuhin, talagang mangyayari po itong impeachment na ito. At sana na lang po sana po ay ang hamon ko po sa ating mga mamamayan. Pumuntang po tayo sa lahat ng ating mga binotong mga kongresista. Alam niyo po ba kung sino mga binoto niyong kongresista ngayon? Na nakaupo. Kailangan po natin ng ng lakas ng mamamayan, ng convincing power ng mamamayan. Anyway, ang boto po nitong mga kongresista na to ay nanggaling sa inyo, tama ba? Nanggaling, at dapat
pakinggan. Dapat pakinggan po ng mga kongresista ang gusto ng ating mga mamamayan. Natakot ba tayo sa rally ng isang religious sect? Natakot ba tayo doon sa sinasabi nilang kuno-kuno na 2 million o 1.5 million? Natakot ba tayo doon? Tayo doon. Dahil minority lang yon, mas marami ang gusto ng impeachment. Tama ba? Okay. So, ito po mga pagkilos natin. Ilan lang ito sa mga sunod-sunod. Alam ko, noong January 16, nakita natin, di ba, nagkaroon ng misa. Yung mga tatlong yung mga nag-complain o nag-initiate, no? Kaya po, tayo po, magtutuloy-tuloy tayo. Hindi pa po tapos ang 19th Congress hanggang June, ano pa yan? June 30. So, halimbawa, June 29, natapos ang Kongreso, pwede lang maipasa doon sa Senate dahil ang Senate naman po, continuing institution yan. Pinalitan lang natin yung 12 doon, pero diretso pa rin siya. Kaya po, huwag tayong mapapanghinaan ng loob, huwag tayong nasisindak doon sa sinasabing 1.5 billion. Dahil kapag hindi po napanagot si Sara Duterte, ay may embolden ang mga kurap sa gobyerno. Tama ba? Magpapatuloy ang korupsyon. Habang nagpapatuloy ang korupsyon at hindi na-impeach si Sara, at hindi natin napapanagot ang mga kurap sa gobyerno, magpapatuloy ang kahirapan. Tama ba? 61% ang nagsasabi na nakararanas ng voluntary hunger. Diba? Nagugutom ang mga mayan. Ang taas ng presyo ng mga bilihin. Yes, talagang nararamdaman ng mga mamamayan ang kahirapan. Dahil sa korupsyon, tama ba? At walang pagpapanagot doon sa mga tao na dapat na sigilin. Kaya ang ating hamon kay Presidente Marcos ay dapat niyang singilin. Kundi siya ay sisingilin natin, no? Dapat niyang singilin ang mga Duterte, si Sara Duterte, panagutin doon sa ginawa niya sa ating pondo. At syempre, ang gusto natin ay panagutin niya, ikulong si Duterte. Tama ba? Okay, so sama-sama po tayo hanggang sa tagumpay, hanggang sa makuha po natin na matanggal at ma-impeach si Sara Duterte. Sama-sama ba tayo? So yun lang po. At muli, magandang hapon sa ating lahat. Mabuhay po tayo. Ayan, so maraming salamat po kay Congresswoman Castro ng ACT Party List. At this point of time, I'd like to acknowledge the presence of Gabriela Party List